Malagpasan kaya ng ating mga cooks ang hamon ng mga exotic ingredients na ito? Itong si Marlene, close na agad sa mga palaka. Siya na palaka. Trabaho lang to eh. Love na love kita. Ano naman kayang balak ni Ting sa mga uod na nabunot niya? Imbis na ihanda agad ang main ingredient, ang inuna ni Ting ang garnish. Ano kayang strategy nitong isang to? Ang kuhol naman ang kailangang lutuin at pasarapin ni Dory. Hindi ko first, pero hindi ko siya malimit inhaluto. Kumusta naman kaya si Jazz at ang madudulas na igat? Sa totoo lang, sa 5 yun ang pinakamahirap patayin. Kasi sobrang slimy. Kasi kahit na sobrang gigil na ako sa paghawak sa ulo niya, dumudulas pa rin talaga siya eh. Si Dolph naman, naisahan ang mga crickets na nabunot niya. Wala po nagturo sa akin pero inisip ko na kung paano ko siya kukunin. Kasi inisip ko kung what if idamputin ko yung mismo sa may box. Siya magtatalunan na rin po. Siguro pag nabasa yung mga pakpak ng cricket, hindi na makakalipat. Si Marlene, mukhang eksperto na yata sa pagbabalat at paglilinis ng palaka. At maya-maya, naghanda na rin siya ng mga sangkap ng adobo. Sa wakas, isa-isa nang inihanda ni Ting ang mga... Si Dory naman, nag-umpisa ng maggisa para sa kanyang ginataang kuhol. Pinatay niyo mga alaga ko! Mga mamamatay animal kayo! Time check. You have 15 minutes and 10 seconds left. At ngayon, tatawagin ko ang ating punong hukom, Chef Boy. Magandang araw sa iyo, Chef Boy. At kasama niya, guys, ang exotic food expert, Rembrandt Bocalan, owner of Balaw Balaw Restaurant, famous resto in Angono, Rizal, which specializes in exotic dishes. Sir, magandang araw po sa inyo. Si Dory, sarap ng buhay eh, oh. Napakadali ng inilulutuin. So talagang dapat masarap na masarap yan, ha? Okay guys, I know pinasasarap nyo talaga at pinaghahandaan ang niluluto ninyo. But you only have 12 minutes and 45 seconds left. Okay? Josh? Yes, Hindi ka ba nahirapan sa pagpatay? Kanina parang napapansin ka namin. Kaya palos ang tawag dyan. Saksakan ng dulas talaga ang igat. Ang hirap, takot pa ako sa ahas. Nako, pareho tayo. Eh, mukha siyang, para siyang ahas. Ayun. Ngayon, nakaganti ka na. Kaganti na ako. Piniprito ko na siya. Ang masarap yung ipinipito. Oo naman. Dory, Marlene, and Ting, done with their dishes. Now, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hands up! Hands up! Nasisig Malapit nang matapos ang oras pero si Jazz mukhang marami pang gagawin.
Ubusan ako ng oras kasi dahil doon sa pagpatay talaga doon sa lizard. Sobrang hirap talaga kahit na tingin ko, kahit naman sila yung pumunta sa pwesto ko, mahirapan silang, ako nga na, lakas ko na. Sobrang hiligpitan ko na yung hawak, nag-slide pa rin sa akin. Ang dish naman ni Dory mukhang binabantayan na rin ng judge mula sa sikat na exotic food restaurant na Balaw-Balaw. Ang ginamit ko, garlic, onion, turmeric, tanglad, then yung sili, patis. Gumamit ka ng coconut milk. Yes, may coconut milk din siya. Variation ng ginataan. Ginataan. Pero sa halip ng luya, ang ginamit ko, tanglad and turmeric. Paano mo na-prepare yung bowl? Yung kohol at tinanggalan ko lang doon sa dulo para at least madali siyang makuha, pumasok yung mga spices din yung mga ingredients na nilagay ko. So, maganda yung color niya at least medyo yellow. Isa sa mga unang natapos magluto si Mami Dory. Ang dish kaya niyang ito ang maghahatid sa kanya ng isang espesyal na prize. Patuloy naman si Ting sa pagpiprito ng uod at sa pagtitimpla ng special sauce. Paano mo siya balak lutuin? Tempura po. Mukhang luto na rin ang adobong palaka ni Marlin. Kahit nagmamadali, ingat na ingat pa rin siya sa kanyang plating. Anong niluto mo? Ano po, adobong palaka sa gata. Adobong palaka sa Opo, with, binabad ko muna po siya sa kalamansi. Tapos po, nung huli, nilagyan ko na siya ng lemon para may konting asim, tapos maanghang siya. Okay, adobo sa gata. Si Dolph, siniguradong appetizing ang cricket dish niya. Minsan kasi yung iba hindi makakakain kasi sabi nila parang kakadiri, parang ganun. Kaya ginawa ko na lang na parang hindi nila makita. Yun, tinadtad ko. Parang ginawa ko siyang palaman. Yun yung way ko para ibahin. Pero pagdating sa presentation, unique pa rin ang diskarte ng perfectionist na si Dolph. Dory, Marlin, and Ting done with their dishes. Now, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hands up! Hands up! Thank you very much, folks. And now, in a short while, titikman na at i-judge na ng ating Masters of the Table base sa lasa, presentasyon at creativity ang inyong exotic dish na ginawa dito sa prize challenge na to. Thank you very much, folks. Palakpakan niyo yung sarili niyo. Inyong napanood ang patuloy na search for the next kitchen superstar.